Sa inaharap, kakailanganin ng mga tao na lumipat sa bagong planeta dahil napabayaan natin ito. Ngayong araw ay kukwento ko ang pelikulang Voyagers na lumabas noong taong 2021. Pero bago ang lahat, thank you sa ating subscribers. Malaking tulong ang inyong likes at comments sa ating channel. Enjoy the video. Namamatay na ang ating mundo. Kaya naghanap ang pinakamatatalinong tao ng ibang planeta na ating matitirhan hanggang sa makita nila ito taong 2063. Pero aabuti ng halos 90 years bago marating ito. Kaya kailangan na ang mga taong ipapadala ay malusog ang pangangatawan at pag-iisip dahil kailangan nila umabot ng 3 henerasyon. Ibig sabihin, sa spaceship na sila magkakaanak at magkakaapo. Mga bata ang ipapadala sa ibang planeta kaya nag-aalala si Richard. Dahil kakailanganin daw nila ng magiging guardian ng mga bata sa buong buhay nila sa spaceship. Binibisita niya ang mga bata at makikitang malapit ang loob ng mga ito sa kanya. Mula sa pag-aaral hanggang sa pagtulog ay sinasamahan niya ang mga ito. Kinabukasan ay kinausap nito ang isang namumuno sa misyon at nagpresenta siyang samahan ng mga bata upang mapalaki at maprotektahan niya ang mga ito. Kaya naman nakasama siya sa mga bata nang umalis na sila papunta sa ibang planeta. Ginawa na niyang misyon sa buhay ang samahan ng mga bata dahil alam na niyang dito na siya mamamatay. 10 taon ang nakalipas, makikitang nasa hustong gulang na ang mga bata. Makikita rin kung ano ang mga pang-araw-araw na gawain ng mga ito at halos parang robot na sila gumalaw. Isang araw ay kinausap ni Sela si Richard. Sinabi nitong wala na palang saysay ang buhay nila dahil dito na rin sila mamamatay. Pinabulaanan nito ni Richard at sinabing ito ang pinakamahalagang misyon dahil sila ang magtutuloy ng lahi ng mga tao sa hinaharap habang pinapakita ang mga larawan ng kanyang mga magulang kay Sela. Hindi naman makatulog ng gabing iyon si Chris. Naririnig nito ang mga ingay na ginagawa ng kanilang spaceship. Habang nasa lugar na sila sa spaceship kung saan tumutubo ang mga halaman kahit walang lupa, ay may nakita si Chris sa kanyang monitor. Isang partikular na kemikal na hindi siya pamilyar kaya tinanong niya si Richard. Hindi naman siya sinagot ng diretsyo nito kaya sinubukan niyang tanungin si Zack. Hindi rin ito alam ni Zack dahil wala silang makitang impormasyon tungkol dito. Kaya naman kinagabihan ay nagsama ang dalawa para alamin kung ano ang chemical na iyon. Napasok nila ang computer system kung saan nalaman nila na ang chemical na iyon ay nakikita sa kulay asul na tubig na kanilang iniinom. Nabasa nila na nakakatulong ang chemical na iyon para maging masunurin sila at mabawasan ang kanilang mga pagnanasa sa isa't isa. Ginagawa iyon upang maiwasan ang sobrang pagdami ng tao sa spaceship dahil limitado lamang ang supply nito. Kinabukasan ay hindi uminom ng tubig ang dalawa. Kinuwento naman nila ito sa iba pa nilang mga kasama. Bukod pa dito, ay may nakita rin silang secret compartment. Kinausap ni Chris si Richard at sinabing alam na niya ang sikreto ng spaceship. Binanggit niya yung secret compartment pero hindi yung chemical sa inumin nila. Sinabi naman ni Richard na baka para iyon sa mga susunod na henerasyon. Sunod na eksena ay nakita natin si Richard na nagre-record ng video. Nagpapaalam siya dito kung maaari na ba niyang sabihin ang mga detalye sa mga bata nang sa ganun ay hindi mawala ang tiwala ng mga ito sa kanya bilang guardian. Ngunit aabutin pa ng lampas 2 buwan bago makarating ang kanyang mensahe sa Earth. Kinabukasan, habang nasa tanghalian ay madalas ang tingin ni Chris kay Sela. Ngunit naunang lumapit dito si Zack at binati ang pangangatawan nito. Sinaway naman kagad siya ni Richard nang makita niya na hinawakan nito ang braso ni Sela alinsunod sa kanilang patakaran. Sa kanilang gym ay makikitang parang naglalaban sila Chris at Zack. Hindi naman maintindihan ng iba nilang kasama kung ano ang nangyayari. Simula na nilang nararamdaman ang epekto ng hindi nila pag-inom ng asul na tubig. Nang makarinig ng ingay ang mga ito ay pumasok sila sa observation room at nakita nila ang isa nilang kasamahan. Pare-pareho ang kanilang hinala na baka may alien na nakapasok sa loob ng spaceship. Habang naglalakad ang dalawa sa hallway, narinig nila si Sela at Richard sa isang kwarto habang nag-uusap. Nakita ni Zack na nakahawak si Richard sa balikat ni Sela at nagsimula itong makaramdam ng selos. Kinabukasan na ibinalita ni Richard na nasira ang transmitter ng kanilang spaceship at nawalan sila ng komunikasyon sa Earth. Sasamahan siya ni Zack sa labas ng spaceship para ayusin ito. Nang makita ni Zack si Sela ay muli niyang nilapitan ito. Habang pinapaliwanag nito ang suit na kanyang gagamitin ay bigla nitong pinwersa si Sela. Nakita sila ni Richard at napigilan niya ito. Nang tanungin naman niya si Zack ay bigla itong kumaripas ng takbo. Habang hinahanap si Zack ay nakasalubong niya ang isang kasamahan nito at dito niya nalaman na tumigil na ng pag-inom si Zack ng asul na tubig. Nang makasalubong naman niya si Chris ay nalaman niya na tumigil na rin ito sa pag-inom ng chemical. Nagtalo sandali ang dalawa at sinabi ni Richard na ang gamot ay para maiwasan kung ano man ang ginagawa ni Zack sa kasalukuyan. Ngayong hindi na niya mahanap si Zack ay nakiusap itong samahan siya ni Chris sa labas para ayusin ang transmitter. Nang sa ganon ay maibalik na ang komunikasyon sa Earth at masabi nito ang mga concerns ng mga bata sa mga namumuno sa misyon. Ngayon handa na ang lahat sa paglabas ng dalawa para mag-guide sila sa kanilang paglabas. Medyo iba ang kilos ni Chris dahil tumigil na ito sa pag-inom ng gamot kaya naman pinagmamasdan siya ni Richard. Sa loob ay may narinig na ingay ang mga bata at simulang nagtaka ang mga ito
Hinanap nila kung ano ang nangyayari at nakita nila na parang may itim na elemento na papalapit sa dalawa. Bigla naman nasaktan si Richard at nakabitaw ito. Sa loob ay nasira naman ang kanilang mga computers at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa surveillance room, bigla naman nagkasunog. Nahabol naman ni Chris si Richard at naipasok niya itong muli sa loob ng spaceship. Madali nilang dinala ito para ma-check kung anong nangyari. Sinubukan nilang isalba ang buhay ni Richard, ngunit huli na ang lahat. Nag-usap-usap sila kung ano ang imposibleng nangyari kay Richard sa labas ng spaceship. Dito nasabi ng isa nilang kasamahan na may nakita siyang parang itim na elemento na papalapit kay Richard. Naging emosyonal na ang ilan sa kanilang kasamahan, ngunit sinabi ni Chris na magiging okay sila kung magagawa nilang magtulungan. Na-restart nila ang computer system ng spaceship at nang i-check nila ang kanilang mga camera ay wala na silang makita dahil sa nangyaring sunog kanina. Dito naman nila napag-usapan na kailangan nila ng bagong mamumuno. Nagpresenta si Zack, ngunit ayon sa iba ay kailangan nilang magbotohan. Karamihan sa kanila ay binoto si Chris. Halatang nagselo si Zack, ngunit binati pa rin niya ito sa pagkapanalo. Sinimulan kaagad ng mga ito na ayusin ang transmitter at ang nasunog nilang surveillance room. Baka sakaling meron pang paraan para makita nila kung ano ang nangyari kay Richard. Nagpunta naman si Sela sa opisina ni Richard at tiningnan ng mga videos at pictures nito. Nang dumating si Chris ay pinakita ni Sela ang mga larawan ni Richard. Nakita naman nila ang video na na-record ni Richard kung saan sinasabi nito kung gaano kahalaga sa kanya ang misyon at naniniwala siyang magagampanan ng mga bata ang kanilang mga tungkulin. Nang magpunta si Chris sa kantin ay nagalit ito nang makita ang lahat dahil walang nagtatrabaho. Sinabi naman ni Zack na marami silang nakitang pagkain na baka malapit ng masira kaya bakit hindi sila mag-celebrate dahil may bago na silang leader. Pagkakain nila ay nakita natin na ibinalita na ng isa nilang kasamahan na wag na inumin ang asul na tubig. Nakita natin na nagiging malapit na sa isa't isa si Chris at Sela habang nanonood ng videos na naiwan ni Richard. Ganon din naman si Zack sa isa nilang kasamahan habang nanonood ang iba sa kanilang dalawa. Ginagawa na ng ilan sa mga ito ang gusto nilang gawin dahil wala na sa kanilang pumipigil. Sinubukan naman sila awatin ni Sela ngunit sinabihan siya ni Zack na wala na si Richard para protektahan ito. Kumuha naman si Sela ng patalim para maprotektahan ang kanyang sarili. Napansin ni Chris na parang may hinahanap si Zack at baka may gawin itong masama. Inunahan niya makapasok si Zack sa kwarto nang makita niya si Sela sa loob. Pagdating ni Zack ay nakita niya ang dalawa. Nagpanggap si Chris na may nangyayari sa kanila ni Sela kaya naman umalis na lang si Zack. Tinutukan naman ni Sela si Chris dahil hindi niya maintindihan ang intensyon nito. Sinabi ni Chris na gusto niya lang makatulong pero sinabihan siya ni Sela na tulungan na lang niya ang iba nilang crew dahil hindi na makontrol ang mga ito. Nakasalubong niya si Zack at bigla silang nakarinig ng malakas na ingay. Sinubukan niya itong sundan ngunit bigla itong nawala. Sa kantin ay sinubukan ni Chris na pagsabihan ng ilan sa mga kasamahan ngunit hindi nila ito nagustuhan. Bigla naman may nag-away at nagkagulo silang lahat. Sinabi ni Chris na kailangan nila magkaroon ng pagpupulong para pag-usapan ang mga nangyayari sa kanila. Sa isang kwarto, habang nag-uusap ay sumabat si Zack na hindi na nila kailangan gawin lahat ng trabaho dahil hindi naman nila maaabutan ang dulo ng misyon. Sabi ni Chris, maaaring sila hindi pero ang mga apo nila ay makikinabang. May mga tutol na rin sa kanilang mga trabaho dahil sa takot na baka may alien na nakapasok sa loob ng spaceship. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Zack na makuha ang loob ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Ayon kay Zack, sa kanyang pamumuno ay may pagkakataon silang labanan ng alien at makapag-enjoy sa buhay nila dito. Hindi yung puro utos sa trabaho na lang tulad sa pamumuno ni Chris. May ilang sumama kay Zack at may iilan na nagpaiwan para kay Chris. Ngayon hati na ang kanilang grupo. Pumunta ang grupo ni Chris sa surveillance room para muling subukan na ayusin. Takot ang lahat na baka nandito ang alien kaya si Chris ang nauna para i-check ang loob. Maya-maya grupo naman ni Zack ang pumunta dito. Hindi nila alam na nagpunta na si Chris dito kanina. Si Zack at kailangan pumasok at maya-maya ay nagpapanik itong lumabas ng kwarto. Takot ang dalawa at kagad nilang nilak ang pinto ng kwarto mula sa labas. Ikinuwento ni Zack na inatake sila ng hindi maipaliwanag kaya sila natakot at tumakbo palabas. Nakita naman natin na may nakuha si Chris mula sa surveillance room. Pinanood nila ito at nakita nilang kinuryente ni Zack at Kai si Richard kaya ito namatay. At pinalalabas nilang may alien para matakot at mapasunod ang ilan sa mga kasamahan. Pinag-usapan muna nila ang dapat nilang gawin bago nila ibulgar ang mga ginagawa ni Zack. Sa kwarto ni Sela ay tinago nila ang drive at pinag-usapan nila si Zack. Ayon kay Chris, ganito pala sila kung wala yung chemical na iniinom nila. Hindi naman sumang-ayon si Sela dahil maayos naman silang dalawa kumpara kay Zack kahit wala yung chemical. Pero maya-maya ay kinilala nila ang isa't isa. Kinaumagahan, kumakatok si Zack sa pinto ni Sela at sinabing papasok siya kahit na anong mangyari. Nagulat ito nang makita na nandun si Chris pero inanyayahan sila nito para sa isang selebrasyon sa kantin. Pagdating nila Chris ay kumakain na ang mga ito. Bago pa sila makapagsimulang kumain ay tumayo si Zack at idiniklara niya na siya na ang bago nilang magiging leader.
Tumayo naman si Chris at lumapit sa TV monitor. Dito niya pinakita sa lahat ang video ni Zack at Kai kung anong ginawa nila kay Richard at ang kasinungalingan nito tungkol sa alien. Umamin si Zack at sinabing ginawa niya lang ito para protektahan sila. Ayon dito ay nasa loob ng katawan ni Richard ang alien at ngayon ay nakalipat na ito ng ibang katawan. Nakumbinsi naman niya ang mga ito at kailangan daw nila mahanap kung sino ang nilipatan ng alien. Akalain mong naniwala sila at nagturuan kung sino ang bagong host ng alien. Pinagbintangan nila ang isa sa kagrupo ni Chris dahil medyo weirdo ito at tahimik, kaya naman hinabol nila ito. Nang maabutan ay ginulpi nila ito hanggang sa mamatay. Takot na baka isa-isa sila pagbintangan ni Zack ay isinama ni Chris ang mga kagrupo sa isang tagong lugar. Habang ang grupo naman ni Zack ay kumuha ng mga armas para maprotektahan ang sarili mula sa alien. Minungkahi naman ng ibang kagrupo ni Chris na kailangan nila pumanig kay Zack pansamantala dahil may mga armas ito. At sila wala. Dito naalala ni Sela yung secret compartment na nakita nila at baka may makuha silang mga armas doon. Nagawa itong mahanap ni Chris at pumasok siya sa loob. Sinubukan niyang buksan ito ngunit tumunog ng malakas ang alarm. Narinig ito ng dalawang kagrupo ni Zack at binilita nila ito sa kanya. Umalis muna sandali si Chris para humanap ng tools nang sa ganon ay mabuksan niya ang pinto. Ngunit pagbalik niya ay narito na ang grupo ni Zack. May nakita sila dito ang mga baril at sinabi ni Zack na magagamit nila ito sa alien. Dalawa naman sa kagrupo ni Chris ang gusto na lumipat kay Zack. Sinubok ni Zack ang katapatan ng dalawa at tinanong kung saan nagtatago sila Chris. Si Sela at Phoebe na lang ang naiwan sa grupo ni Chris. Nagplano sila kung ano ang pwede nilang gawin laban kay Zack. Nakita ni Sela na papunta na ang grupo ni Zack sa kanilang lokasyon. Pinatayan sila ng kuryente ng mga ito at kinaladkad sila palabas. Pinahinto sila ni Sela at sinabing kailangan niya makausap si Zack dahil gusto na nitong sumama sa kanya. Nang papalapit na ito ay tinanggihan siya ni Zack at pinagtawanan siya ng lahat. Dito naman nagalit si Phoebe at sinabing may choice sila na hindi gawin ito at magtulungan na lang para sa ikabubuti ng lahat. Sinabihan siya ng lahat na manahimik na lang. Maya-maya ay nagpaputok si Kai at napatay niya si Phoebe. Nagulat ang lahat kahit mismo si Zack pero nagawa niya pa rin itong maibintang kay Chris. Akalain mong naniwala ulit ang lahat kay Zack. Dito nagawang makatakbo nila Chris at Sela at makapagtago. Ngunit mabilis silang nahanap ng mga kasama ni Zack. Pinaputukan ito ni Zack at sinabihan siya ng isang kasamahan na mag-iingat dahil sinisira nito ang kanilang food supply. Hindi nila alam na nakalabas na ang dalawa sa ibang daan at nakatakbo palayo. Nakita sila ni Kai at pinaputukan sila nito. Nagawa naman nila makalaban gamit ang fire extinguisher at aksidente nilang napatay si Kai. Ngayon si Zack na ang humahabol sa kanila. Nagawa naman nilang makatakas ngunit nasa dulo na sila ng spaceship. Sinabihan ni Chris si Sela na magsuot ng spacesuit. Tinakpan ni Chris ang bintana nito para hindi makita ni Zack ang loob. Nang maabutan ni Zack ang isang saradong pinto ay hindi ito nagdalawang isip na magpaulan ng bala. Bumukas bigla ang pinto at hinila ng hangin si Zack dahil binuksan pala nila Chris at Sela ang hatch sa dulo ng spaceship. Bago pa tuluyang higupin si Zack ay nahawakan nito ang suit ni Sela at nahila siya nito. Nagawa ni Zack na mapindot ang switch para maisara ang hatch. Nasaksak niya rin sa hita si Sela. Ngayon dahan-dahan na sumasara ang pinto. Lumapit si Chris para tulungan si Sela. Ngunit nakabitaw ito habang naglalaban sila ni Zack. Nang pumasok na si Zack para tuluyang isara ang pinto ay bigla siyang sinipa ni Sela at dito na siya nakabitaw. Hinanap niya si Chris at hinihintay niyang makabalik. Maya-maya ay nakita niya itong ligtas at nagawang makahawak. Bumalik ang dalawa sa loob at sinabi nila sa mga kagrupo nito na wala na si Zack. Akalain mong naniwala ulit ang mga ito at dahan-dahan binaba ang mga armas. Pinanood naman ng dalawa ang video na Richard at sinabing kung ano man ang mangyari ay mahalagang maituloy nila ang buhay ng mga tao. Nagkaroon silang muli ng botohan at ngayon ay si Sela na ang kanilang napili na mamuno. Plano naman ni Sela na magbobotohan na sila simula ngayon kung meron silang gagawing mahalagang desisyon pero hindi pa rin sila iinom ng asul na tubig. Makikita na nagtutulungan na sila ngayon na pwede naman sana nilang nagawa ng umpisa pa lang kung hindi lang uto-uto ang karamihan sa kanila. Nagdadalang tao na rin si Sela ngayon kasama si Chris. Pinanganak na ang bata at makikitang marami ng bata ang nagsisilakihan sa spaceship. Wala nang time ang pelikula kaya naka-hyperlapse na ang mga ito habang tumatanda sila at lumalaki ang mga bata. Makalipas ang 86 na taon mula nang magsimula ang misyon ay makikita na papalapag na ang spaceship sa bagong planeta habang nakasilip ang mga tao sa bintana nito.